So ganito pala guys pag check ng short circuit sa mga inductor. So ang mga inductor sa laptop, so ito yan. Yan, 1, yung gray, 2, 3, 4, 5, 6. So dito sa laptop motherboard na to meron tayo 6 inductor. Sa kabila, so wala na. So dito, yan, itong gray 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, may dalawang option sa pag-check ng inductor. Pwede sa diode mode, resistant through diode mode, or resistant check yung naka-ons. So, pero ang gagamitin natin ngayon is diode mode. So, this is the symbol. So, makikita nyo dito sa tester natin. Yung symbol na diode mode. So, siyempre bago nun, i-check mo muna. So, kapag may short circuit, dapat ang lalabas sa tester natin is nasa 0, 0. Okay. Ayan. So, ngayon, ang gagawin natin, ang red probe is dito sa ground, naka-connect. Ang black probe, ang gagamitin natin dito sa mga inductor. So, kung ito dito. So, 151, walang short. Kabila. So, walang short. Good. Lalo na ito good. So dito automatic guys kasi ito ang mga supply nya. Ito yung CPU natin. Ito yung supply ng mga to. Supply yan, output. So possible mas mababa ang resistance nito unlike dito. So dito is dito nya reading natin. Pila natin. Tumatama na maayos. So ayan, 24, 25. So diba, bumaba. Sa kabila naman, around 30. So mas mababa siya compared dito sa mga to. Okay. So dito naman, ito, check natin. So ayan, mataas ang resistance niya kasi hindi siya supply ng CPU. So once na ang isang supply is malapit sa chipset, automatic mababa resistance at kahit naka-ohms. Okay, so ayun yung mga ganun pag-check guys ng ng inductor supply sa isang laptop kung meron ma-short circuit na supply na yan. So again, siyempre kapag troubleshooting no power, iba pa rin kapag obisado mo yung power sequence ng isang laptop. So very short video lang to guys. Maraming salamat.